Banggit dito sa talata mula sa mga wakas ng lupa. Ibig sabihin ng mga wakas ng lupa, ang tinutukoy nito hindi sa panahon ni Siro o ni Kristo, kundi sa panahon kung kailan malapit na ang kawakasan o sa mga huling araw na. Kaya malinaw sa kanila na ang hulang ito ay lumalapat kay Kapelix Manalo. Ayon pa sa kanila, ang hula na magkakaroon ng digmaan na sinasabi ni Kristo sa Mateo 24:6 ay sumiklab noong July 27, 1914, ang unang digmaang pangbuong mundo na siyang kalinsabay ng pagrehistro ng INC dito sa Pilipinas, kaya July 27 ang kanilang anibersaryo. Okay, sa pagkakataong ito mga kapatid, ating talakayin, no? Itong pag-aangkin sa Iglesia ni Kristo na tinatalakay nitong vlogger na ito na nagsusori sa Iglesia ni Kristo daw. Ang hula sa Biblia na inagaw ni Felix Manalo at inaangkin ng Iglesia ni Kristo. Pero alam nyo ba, may hula talaga sa Biblia na nalalapat sa INC. Huwag lang kayo magalit dahil lahat naman kayo naghahanap talaga ng katotohanan. Pero kung tingnan natin sa San Mateo Kapitulo 24, versikulo 4 hanggang 6, dito makita natin ang babala ng ating Panginoon Jesucristo na may lilitaw na mga bula ang mga ngaral at daming mailigaw nila. At may mga digmaan. Ang tanong, kailan ba lumitaw ang INC? Di po ba sabay sa digmaang pandaigdig? Kaya ano ang nakasulat mismo sa kanilang Pasugo Magazine? Pasugo Magazine, Oktubre 1951, page 26, sa panahon ng digmaang pansanlibutan. Ng 1914 ay may nagsiparitong mga antikristo. Sila ay nagsiparito sa pangalan ni Kristo. Tatalakayin natin ito mga mahal na kapatid at ang layunin natin upang magabayan lalo na ang mga nagsusuri sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Samahan niyo ako. Kasi kamalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome sa ating live streaming. Itong inyong lingkod, Brad Windel, talibong muling magkasama ninyo sa pagkakataong ito. Tatalakayin natin ito, mga mahal na kapatid. At mayroong Muslim ditong nagagalit na naman, oh. Okay. Huwag kayong magalit. So kung gusto niyong harapan na talakayan, pwede yan. No? Pero pag iyon ang pahayag mo, nagpakilala lang yan sa siktang inaniban mo. No? Dahil ang ugali ng tao ay nagpakilala mismo kung ano yung inaniban niya. Kaya tatalakayin natin ito mga kapatid. No? Galit dito sa Habil Ibn al-Husyan, na kaanib ni Muhammad. Dahil alam naman natin, di po ba sa debate namin ni Ustads Sakaging, si Allah ninyo ay Diyos ng mga pagano. Di ba? Inaamin. Kung di pa nyo napanood yung debate namin ni Sakaging, tingnan na, sabi ni Sakaging, si Allah ay Diyos ng mga pagano. Tingnan nyo sa Biblia. Unang Korinto, Kapitulo 10, versikulo 20. Ang mga pagano ay sumasamba sa demonyo at hindi sa Diyos. Naku, delikado yan. Kapatid na Hamil Ibn Husain. So,
may panahon pa. No? Suriin mong mabuti. Huwag magpabudol sa siktang imbento lamang ng tao. Welcome po sa lahat. Hello. Kay Pac Vasters PH, Kaburnok. Okay. Sa ating mga kapatid na sumusubaybay ngayon, si Evelyn Ibartolsa, si Joe Bybit Vlog, Kaburnok, Pakbusters PH, si Titus Neri, si Liover Voice, Catholic Word of God Healing Prayer, shout out Bro Windel, Nirvana Shepherd, si Bagwis, we, mandaraya namang talibong sa dibit na kadaya po kayo. O, yon. Basta di matanggap ang pagkatalo, ganon talaga, no? Daya ang resulta. Pero, but umanib kayo sa pundok na tatag lamang ng tao. Oh. Alam niyo, kasi ipalitaw talaga yung daya na debate. Nakita mo ba yung kabuuang debate at desisyon ng moderator? Kaya pati na si Jose Ventilacion nataranta. Ito kasi ang bahagi sa debate. Ang Iglesia Katolika, ang unang Iglesia na talikod, hindi mo ng termino. Ang nasa Biblia, pagtalikod sa pagtoo, pagtalikod sa pagkakristyano, ang dinailhan, gadili sa pagminyo, gadili sa pagkaungkani, natuman sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. So, isinali natin yan. Para sa iyo ito, isinali natin yan sa Tagalog. May subtitle. Dahil sa cross-examination kasi, nag-follow up ako kay Ramel Parba. Abay, pinabulaan na yan. Hindi daw sinabi niyang natalikod ang unang iglesia. Galing lang daw sa akin. Kaya, nagtanong ako. Kaya imo mang giingon nga ako ang termino nga ang unang iglesia ni Kristo mitalikod. Imo mang giingon nga ako ang termino nga ang unang iglesia ni Kristo mitalikod. Ikaw ay namutan. So sabi niya, imagine doktrina yan ng INC na natalikod ang Iglesia ni Cristo. Pero pinabulaanan yan ni Ramel Parma, sa akin lang umano yan ang termino. Kaya tinanong ko sa debating yan, dahil sinabi mo, akin lang galing ang terminong natalikod. Imagine, sa debate, si Ramel Parma, pabulaanan nila ang kanilang doktrina na natalikod ang unang iglesia. Galing lang daw sa akin, kaya tinanong ko siya. Kung mabasa ko sa iyong pasuko magasin, Kaya ito follow up. Pag mabasa ko sa Pasugo Magazine ninyo, dahil sabi niya, ang pagtalikod sa unang iglesia nanggaling lang sa aking pahayag. nga inyong ipamaguntaan nga ang unang iglesia ni Kristo mitalikod. So pag mabasa ko sa Pasugo Magazine, na pinatunayan ninyo na ang unang iglesia ni Kristo'y natalikod. Sang-ayon ka ba? Nagsinungaling ka? Yan, sabi niya, tika. Repeat. Kahit mga iglesia ni Kristo nagtatawanan dito. Repeat the question. Ito lang ang bahagi na ito. Okay, balikan natin yung pag-angkin kaugnay sa hula, no? Na inangkin na naman ng nagtatag sa INC na si Felix Manalo. At yung mga kapatid natin na kulang talaga ang kaalaman kaugnay dito, bay, daling na tangay. Okay? Ating pakinggan, nagsusuri daw siya, ito is galing sa munting kaalaman.
Ito pala ang dahilan kung bakit ang mga iglesia ni Kristo ay July 27 ang kanilang anibersaryo. Batay sa kanilang Oh, bakit July 27 ang kanilang anibersaryo? Of course, dahil July 27 na itatag ang Iglesia ni Kristo, no? Kung tingnan natin ang nauna na nating tinatalakay ito sa SIC registration ni Felix Manalo, ito ang mabasa natin sa kanyang SIC registration. Translation na ito, United States of America, Philippine Islands, Office of the Divisions of Archives, Patented Properties of Literature and Executive Office of Industrial Trademarks. Felix Manalo, applicant about Unipersonal Corporation or the society called Iglesia ni Cristo. That the said applicant appears before this office and respectfully address that the said applicant is the founder and present head of the society named the Iglesia ni Cristo and desires to convert said society into a unipersonal corporation. Sign, Felix Manalo. Yun. At pinaglalapat nila dito ang hula na patungkol kay Haring Zero, pero inagaw ni at inangkin ni Felix Manalo. pananampalataya. Ito ang katuparan ng hula sa banal na kasulatan. Akala ko dati ito ay gawa-gawa lang o tinapat lang nila ang pesa na gusto nila sa panahon. Yung pala, ayon sa kanila, ito ay nakasulat sa Biblia. Simulan natin. Sa pagsapit ng kanilang 110 na taon ngayon, July 27, 2024, dinaraos ng mga iglesia ni Kristo ang kanilang anibersaryo. Sa pananampalataya ni So, di po ba ang doktrina nila ay acknowledge si Ralph David Kalyen Res Sultan Kudarat Mindanao, watching your videos every day. Maraming salamat po kapatid. Okay. Tuwing anibersaryo sa pagkatatag ng Iglesia ni Cristo, na nauna na nating binasa ang kanilang registration na naitatag ni Felix Manalo noong 1914 Punta Santa Ana, Manila. July 27. At matagal nang patay ang mga apostol, lalo na ang pinakahuling apostol na si San Juan. No? At alam natin na isa lamang ang tunay na iglesia. Kahit sa kanilang Pasugo Magazine, nakasulat yan. Ito, Pasugo Magazine, Christ established only one church. So isa lang ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesus. Pero, meron silang tinatawag kasi na total apostasy at theory. At hindi lang yan galing kay Felix Manalo, kundi sa Seventh-day Adventist din, meron din, kahit na ang Saksi ni Jehovah, kahit na din ang grupo ni Eliseo Soriano. Yun, para makapasok sila, ginigiit nila na para sa kanila umano mga kapatid, natalikod ang unang iglesia. Pero sino ang unang iglesia na sinabi nilang natalikod? Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Yan ang dating Iglesia ni Cristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Cristo. Galing mismo sa kanila na sa pasimula, ang Iglesia Katolika ay siyang Iglesia ni Cristo. Kaya ang tanong,
ito bang mabasa sa Roma 16:16? Roma 16:16 na Iglesia ni Cristo. Ito ba'y tumutukoy sa iglesyang tatag ni Felix Manalo? Inaamin mismo sa kanilang Pasugo Magazine. Alam niyo? Ito, tingnan niyo sa Pasugo Magazine. The Church of Christ mentioned in Romans 16:16 is not meant for us, but for the Church of Christ established during the first century. So, hindi pala tumutukoy sa kanila. Pero ang tanong, bakit ginagamit nila? Ayon sa Roma 16:16, hindi naman pala tumutukoy sa kanila. Kaya kung tanungin ang mga ministro, ginamit mo ang Roman 16:16 na Iglesia ni Cristo. Tanong, ang Iglesia ni Cristo ba sa Roma 16:16 kayo o hindi? Di yan makasagot ng diretso na sila. Dahil alam nila na mabutata sila. Tuloy natin. Ka Felix Manalo at ang kanyang mga miyembro, ito rin ang iglesyang itinatag ni Kristo na 2,000 taon na ang nakakalipas. Yun daw umano ang Iglesia ni Kristong itinatag ng ating Panginoong Jesucristo 2 taong nakalipas. Asan kaya yan mabasa? Pero tingnan natin ang kasaysayan, mga kapatid. No? Tingnan natin ang kasaysayan kung anong iglesia ang itinatag 2,000 taon nang nakalipas. Sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, itong mabasa natin. Sa page 278, volume 16, Roman Catholic Church, the history of the Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. The church described to be the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God, to a structure which He established. The history of the Catholic Church traces the destinies of that society from its beginning until now. So, yun pala ang iglesia na maibalik sa tinatawag na ang kasaysayan 2,000, almost 2,000 years ago. Sa unang first 1,000 years, mga kapatid, wala pang ibang sikta yan. Ayon sa Compton's Encyclopedia and Fact Index, Volume 20, page 2024, ito mabasa natin. Roman Catholic Church for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects, branches of Christianity, as there are today. The word Catholic means universal, and for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. So, napakalinaw. Kaya tuloy natin. Na natalikod at muling itinaguyod at kasangkapan si Ka Felix Manalo. So, natalikod daw umano at muling itinaguyod. Imagine kung ang iglesyang itinatag ng ating Panginoong Hesus ay natalikod, anong resulta dyan, mga kapatid, kung natalikod ang unang iglesia? Ibig sabihin, yung tatag mismo ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, ay nawala. Pero yung iglesia na tatag ng tao ay nagpatuloy. So, subhana pa, alkansing Ginoo. Tuloy natin. Na kinikilala ng mga iglesia na sugo ng Diyos sa huling araw. Ayon sa kanila, ito ang iglesia na kinatupar ng hula sa Biblia na lilitaw sa mga huling araw mula sa silanganan, malayong lupain o sa dakong sinisikatan ng araw.
at sinasampalatayanan ng mga INC na ang kanilang tinataguyod na aral at ang mga katuparan ng hula ni Propeta Isaya na merong lilitaw na sugo sa huling araw. Dahil sinasampalatayanan nila na ang sinasabi ni Propeta Isaya, ganito ang sinasabi. Isaya 41:9, Ikaw na aking hinawakan mula sa mga wakas ng lupa at tinawag kita mula sa mga sulok ni Yaon at pinagsabihan kita, Ikaw ang aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itinakwil. Tinitiyak nila na si Felix Manalo ang tinutukoy dito. So ang naturang talata, lalo na sa Isaias Kapitulo 46:11, yung tinatawag na ibong mandaragit, ang tinutukoy daw umano dyan ay si Felix Manalo. Pero pag-aralan natin, mga kapatid, dahil isa yan sa ginagamit nilang referensya, na naging diferensya talaga, no? Para patunayan na ang Iglesia ni Cristo na tatang ni Felix Manalo ay hinuhulaan pa mula noon. At si Felix Manalo daw ang katuparan niyan, tuloy natin ang kanyang pahayag. Si Felix Manalo daw. At hindi si Siro o si... Di daw si Siro ang katuparan yan. So, tingnan natin. Una, meron ng babala sa Biblia mismo sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo. No? Yung San Mateo Kapitulo 24, versikulo 4 hanggang 6. Pero pag-aralan natin, ito po bang ginagamit nila na talata, mga kapatid? No? Ang talata na binabanggit, di daw umano si Siro, kundi si Felix Manalo. Pero, di ba gusto nila letra por letra? Tingnan natin, gamitin natin ang The Voice Bible. Sa The Voice Bible, ang Isaiah 46:11, ito mabasa natin. I am the one who called Cyrus, the bird of prey, from the east, from the land far away. I summoned him to do what I intend. My word went out, and I will see it done. My plan has been made, and I will see it through. So, sa mga saling ito, meron pang isang salin na makita natin na yung ibong mandaragit na inangkin ni Felix Manalo, lalo na sa Amplified, ginagamit ito ng mga ministro din na salin. Ito mabasa natin, 46:11, calling a bird of prey from the east, from the far country, the man Cyrus of my purpose. Truly I have spoken, truly I will bring it to pass. I have planned it. Be assured, I will do it. So, ano daw ang sinabi? Di po ba sabi nila, dapat mabasa sa Biblia? Ang mabasa sa Biblia, napakalinaw, daming mga salin, si Cyrus. Si Siro. Hindi si Felix Manalo. Kung ating pag-aralang mabuti gamit ang nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Dahil, kung tingnan natin, Isaiah 44, versikulo 28, sino nga ba talaga? Si Felix Manalo ba? Ito ang mabasa natin, mga kapatid. Na nagsasabi tungkol kay Siro, siya ay aking pastor at isasagawa ko ang lahat kong kaligayahan, na nagsasabi nga rin tungkol sa Jerusalem. Siya ay magtatayo at sa templo ang inyong patibayan ay malalagay. So, dito sa saling ito, napakalinaw na ito'y tumutukoy talaga kay Siro, hindi kay Felix Manalo. Dito mga talata na binanggit nila, mga kapatid. Tingnan din natin sa
Isaias Kapitulo 45, versikulo 1. Ito mabasa natin. Ganito ang sabi ng Panginoon sa kaniyang pinahira ng langis, kay Siro na ang kanang kamay ng aking hinahawakan upang magpasuko ng mga bansa sa harap niya at aking kakalagan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa unahan niya at ang mga pintuang bayan ay hindi masasarhan. So, malinaw, di ba, litra por litra gusto nila. Ito ba'y tumutukoy kay Felix Manalo? O tumutukoy kay Zero? So, daming mabasa natin na salin na tumutukoy hindi kay Felix Manalo, kundi inaangkin lang ni Felix Manalo. Kristo dahil ang banggit dito sa talata mula sa mga wakas ng lupa. Ibig sabihin ng mga wakas ng lupa, ang tinutukoy nito hindi sa panahon ni Siro o ni Kristo, kundi So, Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Yung tinatawag na malakas na, yung wakas na lupa, no, lalo na yung ibong mandarage, tinutukoy nila na yun daw umano ay si Felix Manalo, yung sa wakas ng lupa, yun ang digmaan daw umano sa nangyari 1914. Pero tama naman na may hula ang ating Panginoong Hesus kaugnay sa digmaan. Tingnan natin ang San Mateo 24, versikulo 4 hanggang 6. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mga ingat kayo at huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na manggagasabi, ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. 6. At mangkakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong so dito may digmaan talaga. Malinaw na babala sa ating Panginoong Hesus, may digmaan, may mga bulaang mga ngaral para mailigaw. Sino po bang lumitaw sa panahon ng digmaan? Nasa Pasugo Magazine nila yan. Eto, huwag lang kayong magalit. Binabasa lang natin ang nasa Pasugo Magazine. Sa panahon ng digmaang pansalibutan ng 1914, ay may nagsiparitong mga antikristo. Sila'y nagsiparito sa pangalan ni Kristo. So, kaya mag-ingat talaga. No? Mag-ingat talaga. Ngayon, yung malayong silangan na binanggit nila, yun daw ay yung Far East, Pilipinas daw yun. Ito sa Pasugo Magazine, mabasa natin. It is clearly testified that the Philippines is the Far East. Kaya dahil ang Pilipinas ang tinatawag na Far East, therefore, si Felix Manalo talaga ang katuparan sa sinabi nila na sugo umano sa huling araw. Pero, malinaw po, lalo na pagbasahin natin yung aklat ni Ezra, mga kapatid, malinaw diyan na ang ibon ay walang iba si Haring Zero, na siyang ginagawang instrumento ng Diyos upang iligtas ang bayan niya. At nasa Ezra chapter 1 verses 1 up to 4, at ipatuloy natin sa Ezra kapitulo 6 versikulo 3 hanggang 5. Ito po ang mabasa natin, mga kapatid, sa naturang talata. Pag-aralan natin kung ito ba'y tumutukoy kay Manalo. Sa nang unang taon nga si Hari Zero na hari sa Persia
upang ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng bibig ni Jeremias ay maganap. Kinikilos ng Panginoon ang diwa ni Cero na hari sa Persia, na siya'y nagtanyag sa kaniyang buong kaharian at isinulat din naman na sinasabi, ganito ang sabi ni Cero, na hari sa Persia. Ibinigay sa akin ng Panginoon, ng Diyos ng langit, ang lahat na kaharian sa lupa, at ibinibili niya sa akin na ipagtayo ko siya ng isang bahay sa Jerusalem at nasa Huda. Sino man sa inyo na kaniyang buong bayan, suma sa kaniya nawa ang kaniyang Diyos, at umahon siya sa Jerusalem na nasa Huda, at itinayo ang bahay ng Panginoon, ng Diyos ng Israel. Siya ay Diyos na nasa Jerusalem. At sino mang naiwan sa alinmang dako sa kaniyang pinakikipamayanan, tulungan siya ng mga lalaki sa kaniyang pinaroroonan ng pilak at ginto at ng mga pag-aari at ng mga hayop, bukod sa kusang handog sa bahay ng Diyos na nasa Jerusalem. So, malinaw na sa hula ay binanggit talaga si Cero. Di po ba? Isang malaking pang-aagaw ang ginawa ni Felix. Isra Kapitulo 6, versikulo 3 hanggang 5, mga kapatid. Ito ang mabasa natin. No? Nang unang taon ni Cero, si Cero na hari gumagawa ng pasya tungkol sa bahay ng Diyos sa Jerusalem. Ipahintulot na matayo ang bahay. Ang dako na kanilang pinaghahandugan ng mga hain, at ipinahintulot na maglagay na matibay ang mga tatagang baon. Ang taas niya ay 60 siko, at ang luwang niya ay 60 siko, na may 3 hanay na mga malalaking bato sa isang hanay ng bagong kahoy, at ang magugugol ay ibigay na mula sa hanay ng hari. At sa ganito at pilak, at ang ginto at pilak na mga sisidlan din naman na mga bahay ng Diyos na inilabas ni Nabucodonosor sa templo na nasa Jerusalem at nangadala sa Babylonia, masaoli at ipasok uli sa templo na nasa Jerusalem, bawat isa'y sa kaniyang dako, at iyong ipaglalagay sa bahay ng Diyos. So, malinaw sa hula, mga kapatid, kung sino ang tinutukoy diyan. Hindi si Felix Manalo. Oh? Noong una, yung sinasabi na Far East, ang tumutukoy day Pilipinas. Nasa kanilang pasugo yan. Isang maling pananaw ni Felix Manalo yan, mga kapatid, sapagkat sa Bible, kahit na walang Bible scholar na nagsasabing ang Far East ay tumutukoy dyan sa propesya ang Pilipinas. Nasa Pasugo Magazine ng INC, ito mabasa natin, mga kapatid, sa Pasugo Magazine. Let us declare, we have never thought that any mention on the expression Far East refers to the Philippines. We are aware of the vast area Far East. Ito'y kontrahan sa aral ng iglesia mismo. Hindi daw nila tinutukoy na ang Far East ay Pilipinas. Pero may isang pang pasugo na mabasa natin na ang Far East tumutukoy talaga
sa Pilipinas. Nasa Pasugo Magazine. Kontrahan yan. Pero tinatalakay natin ito. Bakit? Tinatalakay natin ito dahil para magabayan ang ating mga kapatid na nasa naghahanap ng katotohanan. Sandali, halabira, message retracted. Oh, ang dami ba dito message retracted? So, tuloy natin mga kapatid. Sa panahon kung kailan malapit na ang kawakasan o sa mga huling araw na. Kaya malinaw sa kanila na ang hulang ito ay lumalapat kay Kapelix Manalo. Sa kanila, malinaw sa kanila na ang hula lumalapat. Pero malinaw din ang katotohanan na yung hula na yan na lumalapat ay isa lang pag-aangkin tulad sa pag-aangkin nila sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Kung ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo ay inaangkin, hindi lang si Felix Manalo ang umaangkin niyan. Ang dami. Ang dami. Meron pa kay Kibuloy, meron pa kay Eliseo Soriano, pero babala na noon pa man sa ikalawang Pedro Kapitulo 1, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3. Ito ang sabi, noong una may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim nilang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Naku, peligro talaga, no? Maling aral, dulot kapahamakan. Pati ang Panginoong tumutubo sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan sa kanilang kasakiman. Lelinhangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang mga katahang isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. So, hindi mali itong babala na ito na dapat mag-ingat talaga mga kapatid. Sino ba ang di gustong maligtas? Di po ba? Sino ba ang di gustong maligtas? Pero ang tanong, kayo, sa alin ang pipiliin niyo? Yun po bang nag-aangkin o yun pong totoong inaangkin? Dahil alam niyo naman, galing mismo sa kanilang bibig, na ang unang iglesia ni Kristo daw ay Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusi pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Yan ang dating Iglesia ni Kristo. Hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. Kaya mga mahal na kapatid, kung ang Katoliko sa pasimula ay siyang Iglesia ni Kristo, ang Roman 16:16 na ayon sa kanilang Pasugo Magazine, truly Roman 16:16 refers to the first church of Christ. Therefore, tumutukoy yan sa simbahang Katoliko. Pero pwede ba nilang angkinin na ito'y tumutukoy sa Iglesia ni Kristo tatag ni Felix Manalo 1914? Ayon sa kanilang Pasugo Magazine, ito'y mabasa natin. Church of Christ mentioned in Romans 16:16 is not meant for us, but for the Church of Christ established during the first century. Ngayon,
Matutulan ba nila ang katotohanan, mga kapatid, na ang Iglesia Katolika lamang ay siyang maibalik natin ang kasaysayan sa first century? Hindi. Nasa Pasugo Magazine nila yan. Sabi ni Phil John Puentes sa Pasugo Magazine page 4, 1986, I have nothing against the fact that the Catholic Church, which exists to this day, could be traced back from the first century. Kaya, yung nasa Pasugo Magazine nila, yung nasa kasaysayan, tugmang-tugma talaga. At nanindigan na ang Iglesia Katolikang kanilang iniwan sa mga marami nating mga kapatid na humihiwalay na sa ating pananampalataya, ay hinihiwalayan nila ang tunay na Iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo na siyang magdala sa atin patungo sa daan ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, huwag lang kayong masaktan sa ating pagtalakay dito. Di naman natin layunin na saktan ang damdamin ninyo. Pagkos sa ating pagtalakay ito, magiging gabay sana ito sa mga nagsusayre. Alin ang piliin nyo? Ang pirated o ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo? At ito ang Simbahang Katoliko. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Hanggang sumuli. Bye-bye. To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the